Naubos ng gasolina sa lahat ng gasolinahan sa Novorossiysk ayon sa maraming media outlet. Walang gasolina ngayon sa Moscow, sigurado yan. Isang oras na ako nagmamaneo sa MCAT at nadaanan ko na ang mahigit 15 gasolinahan pero wala ni isa na may gasolina kahit 75 octane. Handa na nga ako pumila ng isang oras at mabayad ng doble pa pero nabayad ako ng 2,700 para sa 27 litro. Saan ka pa makakakita ng ganito? Nagsagawa ang hukbong sandatahan ng Russia ng ehersisyong militar bilang paghahanda sa posibleng paglusob ng mga Ukrainian sa Crimea habang lumubog sa dilim ang buong peninsula. Dahil sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine noong gabi ng Hulyo, 3 agad na nasunog ang 7 substation ng kuryente at isang solar power plant, kaya nawalan ng kuryente sa buong Crimea. Sa parehong gabi, agad na nabawasan ng 7 eroplano ang mga mananakop. Muling umatake ang mga drone ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine isang linggo matapos tamaan ang mga fighter jet sa paliparan ng Sake at sumalakay din sa mga hangar ng paliparan ng Verdeyskaya sa sinakop na Crimea. At nabawasan pa ng isa pang tulay sa Crimea. At tandaan ninyo na sa peninsula ay hindi na binebenta ang gasolina sa mga gasolinahan para sa mga karaniwang taga-Crimea at mga dumayong Ruso. Sa Novorossiysk, Russian Federation, pansamantalang itinigil ang ngalayang bentahan ng gasolina sa mga gasolinahan. Tanging may fuel card lang ang pwedeng magpakarga. Ibig sabihin nito, sa Novorossiysk tulad din sa Crimea, ang isang karaniwang Ruso ay hindi na talaga makakabili ng gasolina. Sa parehong oras, ang mga pila sa mga gasolinahan sa Russia ay nakikita na mula sa kalawakan dahil umaabot ito ng record na 4 na kilometro ang haba. At ito ay nangyari kahapon sa Chita. At ito ay mahigit 5,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Sinabihan ng mga Ruso na peke ito, pero ipapakita kong totoo ito. Kasabay nito, sa 12 rehiyon ng Rusya ay pinatigil ang pampublikong transportasyon habang si Putin ay tumatanggap ng limos mula Kazakhstan sa anyo ng mga sisternang may fuel. At heto naman ang refinery ng Lukoil sa rehiyon ng Nizhny Novgorod na pinag-usapan pa lang natin kahapon ay tuluyan ng huminto ang operasyon. Matapos ang pag-atake ng mga Ruso sa Kyiv, tumanggi si Donald Trump na ipadala ang kanyang mga negosyador na sina Vitkova at Kushner sa Moscow at tinawag niya itong pag-aaksaya ng oras para lang sa litrato. Sa huli, naging malinaw na kahit si Donald Trump ay tumaya na magagawa ng Ukraine, napilitin si Vladimir Putin na maupo sa mesa ng negosasyon sa pamamagitan ng puwersa. Ako si Alexei Pichi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kaya, sa video na ito mula Simpapawid, makikita ang napakahabang pila ng mga sasakyan sa isa sa mga gasolinahan sa Zabaikalsky Krai ng Russian Federation. At ayon sa mga OSINT analyst, natukoy na ang video na ito ay kinunan sa paligid ng Chita malapit sa gasolinahan ng Rosneft sa bayan ng Atamanovsko sa Chitinsky District. At ayon sa mga simpleng pagtataya, ang haba ng pila ay humigit kumulang 4 na kilometro at may mga 800 sasakyan dito. Ang gasolinahan ng Rosneft na nakita sa video na ito ay kumukuha ng fuel mula sa oil refinery sa Khabarovsk. At heto ang kabalintunaan, ang totoo, hindi naman inatake ng Ukraine ang partikular na pabrika na ito. At saka, paalala ko lang, ang Chita ay mahigit 5,000 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Kaya naman, ipinapakita nito na ang krisis sa fuel ay naging sistematiko na sa buong Russia at hindi na ito kayang itago. At nakakatawa, sinubukan ng mga Ruso na magpanggap na parang hindi talaga ito nangyayari, nagawa-gawa lang ito ng mga Ukrainian na IPSO. Halimbawa, kahapon, isang Russian Z na propagandista ang naglabas ng post kung saan sinabi niya na ang video ng napakahabang pila ay peke lang daw. Sabi niya, pakinggan ninyo, ginamit daw ng Ukraine ang artificial intelligence para gawin ang video na yon, kaya hindi raw dapat bigyang pansin ang lahat ng ito. At heto, magbibigay ako ng CP. Itong Z na propagandista, isinulat niya. Nagpakalat sila ng kalokohan tapos may ilang walang pakialam na naghahanap ng kasikatan ang nagpalaganap pa nito. Ang video na ito ay gawa gamit ang artificial intelligence. Patuloy na mahusay na sinasamantala ng kalaban ang sitwasyon at sinusubukang sulitin ng husto ang problema sa gasolina sa Russia. Talagang matalino at pinungtrabaho ito sa impormasyon.
Ang pinakamahusay na ipso ay kapag ang kasinungalingan ay maingat na hinahaluan ng realidad, kaya mahirap na itong mapagkaiba sa katotohanan. Dapat tayong maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon sa panahon na yon. Ngayon, madali tayong malinlang at hindi sinasadyang malinlang din ang iba. Sige, sang-ayon ako dyan, sa propagandistang ito ng Telegram channel na Sapiski Veterana na talagang kailangan maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon mula sa mga hindi malilinis na Ruso. Ayan, pero hindi dyan ang problema. Ang totoo, itong pila na tinatawag ng mga propagandistang Ruso na peke ay nakikita mula sa satellite. Inuulit ko, sinabi ng mga opisyal ng Zabaikalsky Krai, Russian Federation na may agarang hakbang silang ginagawa para mapatatag ang kakulangan sa gasolina at mga pila sa gasolinahan. Ayon kay Gobernador Alexander Osipov, plano ng mga autoridad na magpatupad ng electronic na pila, higpitan ng kontrol sa kaayusan sa mga gasolinahan sa tulong ng pulisya at magorganisa ng kagamitan, maghanda ng pagkain at magdala ng tubig. Sa palagay nyo ba, totoong may problema sa pila o gawa-gawa lang ito ng AI? Pakinggan mabuti ang lahat ng nagsasabing peke ang video na ito. Narito ang sinabi ng Gobernador ng Riyon si Alexander Osipov. Ang mga tao ay nakapila ng magdamag, ang ilan ay may kasamang mga bata, nakausap ko ang mga driver. Kailangang ayusin ang operasyon ng mga gasolinahan para sa kaginawaan ng publiko. At bilang panghuli, narito ang isang video kung saan makikita ang parehong pila pero kuha ito mula sa dumadaang sasakyan. Ibig sabihin, hindi mula sa himpapawid, kundi direkta mula sa lupa. Tunog. Sa kabuuan, nagsimula ang problema sa supply ng gasolina noong huling bahagi ng Hunyo. Noong Hunyo 25 sa Zabaikalsky Krai, milimitahan ang bantahan ng gasolina sa mga individual hanggang 15 litro kada araw. Noong Hunyo 28, ipinatupad din ang parehong patakaran sa Irkutsk Oblast. Sa Rosneft gasolinahan, nilimitahan sa 50 litro kada sasakyan at ipinagbawal ang pagbenta ng gasolina sa mga lalagyan tulad ng kanistra. Dahil sa kakulangan, ang pinakamalaking pribadong gasolinahan na BRK. Pinagsasama ang higit 100 gasolinahan sa Irkutsk Oblast, Buryatia at Zabaikalsky Krai, itinigil ng BRK simula Hulyo ang pagbebenta ng gasolina sa mga individual na tao. Uulitin ko, ang tinutukoy natin ay mga riyon na libu-libong kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Mukhang inakala rin nila na ang madugong digmaan ng mga Ruso laban sa Ukraine ay hindi dadapo sa kanila. Lahat ng ito ay resulta ng malalakas na pag-atake ng sandataang lakas ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Kahapon lang, tinalakay natin ang sagot sa mga Ruso para sa pag-atake sa Kyiv, partikular ang pag-atake sa oil refinery ng Nizhegorod Nefteorgintes na pag-aari ng Lukoil. Inanunsyo ng kumpanya na huminto na ang oil refinery ng Lukoil sa pagproseso ng langis. Inatake ng Huwebes ang oil refinery sa Nizhny Novgorod region, ikaapat sa Russia sa kapasidad at pangalawa sa produksyon ng gasolina. Dahil dito, nasira ang pangunahang pasilidad ng paunang pagproseso na AVT-6 sa planta na nagbibigay ng 53% ng kabuuang kapasidad ng buong kumpanya. Isa pang pasilidad, ang AVT-5 na may 25% ng kapasidad ng planta ay napinsala rin ng drone noong Hunyo 24. At pagkatapos ng sunog kahapon, tuluyang huminto ang operasyon ng planta. Kayang magproseso ng 15 milyong tonelada ng langis at gumawa ng 5 milyong tonelada ng gasolina kada taon, ang refinery sa Nizhny Novgorod Oblast ay naging ikalimang Russian oil refinery na tumigil ang operasyon simula Hunyo. Noong Hunyo 16, itinigil ng Moscow Refinery ng Gazprom Neft ang operasyon nito.
simula Hunyo 12 huminto rin ang Taneco Refinery ng langis sa Nizhnekamsk. Noong Hunyo 10 huminto ang Kuibishevsky Refinery. Noong Hunyo 1, huminto ang Volgograd Oil Refinery. Sa kabuuan, simula noong Marso, hindi bababa sa 50 beses na inatake ng mga Ukrainian drone ang mga pasilidad ng industriya ng langis ng Russia. Ngayong araw, nakuha ng Novorossiysk ang estafetang mula sa Crimea. Opisyal na itinigil sa Novorossiysk ang malayang pagbebenta ng gasolina sa mga gasolinahan at tanging ang mga may-ari lamang ng fuel card ang maaring magpakarga ng kanilang mga sasakyan. Inihayag ito ng Municipal Center ng pamahalaan ng lungsod. Ang fuel card ay inilalaan ng mga legal na entidad sa pamamagitan ng kontrata sa fuel operators para sa pagpapakarga ng opisyal na sasakyan. Ang diesel na gasolina ay available pa rin sa limitadong dami sa walaong gasolinahan sa buong lungsod ng Novorossiysk. Ito rin ay opisyal na pahayag ng lokal na munisipyo at heto ang irony. Ang Novorossiysk ay ang pinakamalaking oil port ng Russia sa Black Sea. Dito sa port na ito nililipat ang langis, petrolyo at ine-export ang hilaw na materyales mula Kazakhstan. Ang mga likidong kargamento, kabilang ang langis at mga produktong petrolyo, ay umaabot sa halos 100 milyong tonelada bawat taon. Sa lungsod, matatagpuan din ang oil depot at mga terminal ng pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Rusya na nagsisiguro ng supply para sa buong timog ng Rusya. Pero ngayon, sa lungsod na ito, wala ng gasolina para sa mga karaniwang Ruso. Dahil nabanggit ang Kazakhstan, dapat ding sabihin na may gasolina pa rin ang Rusya mula sa Astana. Magpapadala ang mga Kazakh ng 50,000 tonelada ng gasolina sa mga Ruso bilang makataong tulong. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kahihiyan. Ang Rusya, isang bansang parang gasolinahan na palaging ipinagmamalaki ang sarili, na yon ay namamalimos na sa buong mundo at humihingi ng makataong tulong na gasolina. Maiisip mo ba? 6 na buwan pa lang ang nakalipas, tinitingnan ko pa ang presyo ng gasolina. Ang mga propagandistang Russian tulad ni Solovyov ay nagbabanta na kung may gawin ng Kazakhstan na ayaw nila, magdedeklara sila ng SVO laban dito. Sinasabi nilang uulitin ng Kazakhstan ang nangyari sa Ukraine. Pero ngayon, ang mga Ruso ay nagmamakaawa. Kazakhstan, pakiusap, bigyan nyo kami ng gasolina. Sinabi ng Kazakhstan na bilang makataong tulong, bibigyan nila kayo ng konting gasolina. Pero dito, siyempre, ipapaliwanag ko kung bakit napagpasyahan ng mga Kazakh na tawagin itong makataong tulong. Malinaw naman na ako'y nagbibiro lang. Dati nang ipinagbawal ng Astana ang pag-export ng gasolina, pero hindi natanggihan nito kaeb si Putin, kaya ginawa nilang parang makataong tulong ito. Kumbaga, hindi naman ito komersyal na pag-export, kundi tulong lang sa mga mababangis na mamamayang Ruso. Kasabay nito, napagalaman ding pumayag na ang Russia bumili ng unang batch ng gasolina at aviation fuel mula India at Japan. Ano masasabi nyo sa tinatawag na kadakilaan ng Russia? At itong mga balita tungkol sa kadakilaan ng mga Ruso ay pwedeng ikwento ng walang katapusan, pero bibigyang diin ko na lang ito sa pamamagitan ng isang sipi. Nanawagan si Vyacheslav Volodin, tagapagsalita ng State Duma ng Russian Federation, sa mga Ruso na sumakay na lang ng tram sa gitna ng krisis sa gasolina. CP. Dapat bigyang prioridad ang pagpapaunlad ng tram bilang urbanong dekuryentang transportasyon. Ang isang 3 seksyong tram ay kayang magsakay ng hanggang 200 at 60 pasahero at maaaring pumalit sa 200 kotse. Pagkatapos ng modernisasyon, maaaring dumoble ang karaniwang bilis ng mga tram. Nakikita ko na ang hinaharap ay nasa mabilis na tram. Ang sinakop na Crimea ay hindi lang nawalan ng gasolina, kundi pati na rin ng kuryente at aviation. Sa ilang lugar sa Crimea, kung saan pinagtibay ng sundalong Ruso ang depensa laban sa posibleng paglusob ng sandatahang lakas ng Ukraine, 7 electric substation at isang solar power station ang nasunog dahil sa drone attacks ng Ukraine noong gabi ng Hulyo 3. Sinulat ito ng monitoring channel na Krimanong Hangin na nag-oobserba ng thermal signature sa satellite images para maitala ang epekto ng mga pag-atake. Ngayong gabi, nasunog ang mga substation sa Belogorsk, mga 40 kilometro mula sa kabisera ng Crimea, Simferopol. Nasunog din ang mga istasyon ng kuryente sa Marianovka, Lumang Crimea, Saki at Jankoy. At sa huli, iniulat ng mga lokal na tinatawag na awtoridad ang rotational brownout ng kuryente sa buong Crimea.
At alam mo, nakakatawa kasi sa ganitong sitwasyon. Ang Russian na military expert at retiradong koronel na si Viktor Murahovsky ay nagsabi na sumali siya sa isang command staff military game na tinatawag na Crimean Wake-up Call, kung saan isinadula ang senaryo ng posibleng paglapag ng tropa ng Armed Forces of Ukraine sa Crimea at mga hakbang ng depensa laban dito. Sa madaling salita, takot talagang mga Ruso sa ganitong sitwasyon. Sa parehong oras, noong gabi ng Hulyo, tatlo tinamaan ng mga unit ng Ukraine ang tulay ng tren sa ibabaw ng Krasnogvardeyski Kanal. Ginagamit ng tropang Ruso ang estrukturang ito para sa militar na lohistika, lalo na sa paglilipat ng kagamitan, armas at tauhan. Pero ang pangunahing atake ay tumama sa mga SAK. Pangalawang beses ngayong linggo, tinamaan ng mga drone ng serbisyo ng seguridad ng Ukraina ang mga fighter jet sa Saki Airport at inatake rin ang mga hangar sa Gvardeyskaya Airport sa okupadong Crimea. Ayon sa SBU, sa paliparan ng SAKE ay tinamaan ng 7 hangar na imbakan ng mga kagamitang panghimpapawid kung saan naroon ang mga fighter jet at mga frontline na bomber na Su-30, SM-Su-30 at Su-24. Ayon sa paunang impormasyon, hindi bababa sa 7 eroplanong Ruso ang nawasak o nasira. At ito na ang pangalawang pag-atake ng SBU sa paliparan ng SAKE sa loob ng isang linggo bilang bahagi ng 40 araw na operasyon ng impluwensya sa Russian Federation na inihayag dati ni Vladimir Zelensky. Sa military airfield ng Gardeyskaya, 2 hangar na may mga Shahed drone at aviation equipment ang tinamaan. Ang mga military airfield ng SAKE at Gvardeyskaya ay pangunahing base ng Russian forces sa Crimea. Doon regular umaalis ang mga eroplano ng tactical na abyasyon para maglunsad ng missile at bombang pag-atake sa Ukraine at suportahan ng operasyon ng grupong Ruso sa Timog. Matapos ang brutal na pag-atake ng mga Ruso sa Kyiv noong Hulyo 2, nagpasya ang White House na huwag magpadala ng kinatawan sa Moscow para makipagkita kay Vladimir Putin. Ayon sa New York Times, sa Moscow, sabik na hinihintay ang mga kinatawan ni Donald Trump, Steve Witkoff at Jared Kushner para makuha ang paborableng kondisyon sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine. Mas pinahalaga ni Vladimir Putin ang relasyon niya kay Witkoff at itinuturing ang kanilang pagkikita bilang susi sa pagtupad ng kanyang mga layunin na mangyayari lang sa tulong ng Estados Unidos. Pero hindi nagmamadali ang mga sugo ni Trump papuntang Moscow, pati na rin sa Kyiv. CP mula sa New York Times. Handa ang mga kinatawan ni Donald Trump na dumalo kung may bagong isyung tatalakayin, pero hindi para lang sa photo session. Si Steven Witkoff at Jared Kushner ay halos araw-araw na nakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng Russia at Ukraine at nagkaroon ng mga personal na pagpupulong sa kanila na hindi naiulat sa media. Sa Iran, abala sila sa maraming bagay, habang sa Moscow na tumatanggi sa mga panawagan ng Kyiv para sa usapang pangkapayapaan o paglimita ng labanan ay wala silang nagagawa. Ipinaalala ko na sinabi ni Vladimir Putin sa isang panayam nitong linggo na sa pagpupulong nila ni Donald Trump sa Anchorage sa Agosto 2025. Ayon sa kanya, tinalakay daw ang mga kompromiso na inihain ng panig ng Amerika sa atin. At ayon pa sa kanya, sinipi ko ulit, nag-isip daw sila bago pumayag at sinabi, oo, pumapayag kami. Bilang tugon sa katulad na pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov, sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na walang anumang kasunduang na pagkasunduan ni na Trump at Putin sa Alaska. CP, may mungkahi lang, pero walang napakasunduang kasunduan. Samantala, tumanggi na si Putin noon pang makipagkita kay Vladimir Zelensky na nanawagan ng personal na pag-aayos ng sigalot. Tumanggi rin siya sa alok ng Pangulong Ukrainian na itigil ang long-range na pag-atake ayon sa panayam. Tinutukoy niya ang mga kinatawan ni Trump. Inaasahan namin pagkatapos ng mainit na yugto sa Iranian track ang pagdating ng mga kinatawan ni Trump. Pero sabihin na lang natin, ang mainit na yugto ng usaping Iran, gaya ng tawag ni Putin dito, ay matagal nang lumipas. Hindi pumunta sa Moscow sina Witkoff at Kushner ngayong linggo matapos magsalita si Putin. Sa Qatar sila nakipagpulong sa mga kinatawan ng Iran.
Nagkasundo ang Estados Unidos at Tehran na sa loob ng 60 araw mula sa paglagda ng Memorandum of Understanding o bago Agosto 18 ay maghanda ng ganap na kasunduan para sa pag-aayos. Sinabi ni Donald Trump sa kanyang mga tauhan na wala siyang nakikitang problema kung tatagal pa ang pag-uusap. Magkakaroon ng mas maraming oras ang mga kalahok para talakayin ang nuclear program ng Islamic Republic of Iran, kaya maaring manatiling tutok sina Witkoff at Kushner sa isyu ng Iran ng ilang buwan pa. At dito, isinulat ng New York Times na talagang nabahala si Putin tungkol dito, dahil umaasa sila na makakabalik na rin sila sa ganitong uri ng negosasyon. Sa gitna ng mga orihinal at ng Ukraine sa teritoryo ng Russia at si Di nagmamadali sina Witkoff at Kushner pumunta sa Moscow, pero desperado ang mga Ruso makipag-usap sa administrasyon ni Donald Trump. Ang totoo na yung araw, Hulyo 3 dumating sa international na paliparan ng Washington Dulles ang eroplanong Il-76 ng pamahalang Ruso. Hindi tiyak kung sino ang sakay ng eroplano, ngunit may hinala na nagpadala ang Kremlin ng mga diplomat para humingi kay Donald Trump ng pulong at negosasyon. Dahil malinaw na ipinahiwatig ng White House na hindi na nila hahabulin ang kalbong diktador na si Putin at pilitin siyang makipag-usap. Bakit? Dahil winawasak na yon ng Ukraine ang industriya ng langis niya at nasa interes niya na maghanap ng paraan para makipag-usap. At sa dulo ng episode, magbabahagi ako ng balita na sana'y magdulot sa inyo ng ngiti para sa pagtatapos ng episode ay ngumiti kayo. Pangalawang tagapangulo ng Komite ng State Duma ng Russian Federation sa patakarang pang-impormasyon, miyembro ng United Russia si Oleg Matveyev, sinabi ni Matveyev na ang pagbuto laban sa partidong United Russia sa nalalapit na halalan ay mangangahulugan ng pagsuporta kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Susunod, ilalahad ko ang kanyang sinabi. Kamakailan, sinabi ni Zelensky na nais niyang kalunin ang United Russia sa halalan na yung taglagas at gagawin ang lahat para dito. Sa harap ng botanteng Ruso, sa totoo lang, simple na lang ang pagpipilian na yon. Kanino siya papanig? Kay Putin o kay Zelensky ha? Kung kay Putin ka, iboboto mo ang United Russia. Kung kay Zelensky ka, iboboto mo laban dito. Wala nang ibang pagpipilian. Wakas ng sipi mula kay Matveyev. Ano sa tingin mo? Ibig sabihin, kapag hindi mo binoto ang partido ng kalbong tarantadong si Putin, automatiko ang traidor ng Russia. Kung iboboto mo ang iba, o mas tama, kung hindi mo iboboto ang partido ni Putin, ibig sabihin ay siguradong panig ka kay Zelensky. Pero nakakatawa na ang pahayag ay ginawa habang bumabagsak ang rating ng United Russia. Ayon sa VTSIOM, pababa ang rating ng partido mula umpisa ng taon at 27.7% na lang sa katapusan ng Abril. Pagkatapos baguhin ang paraan ng survey noong Hunyo, bahagyang tumaas ito sa 32%. Kung susundin ang lohika ng taong ito mula Yedinaya Russia, lumalabas na mas mataas pa ang suporta kay Zelensky dito sa Russia kaysa sa Ukraine. Sabi nila, hindi lehitimo, hindi lehitimo. Sige, dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.